Dito sa Photography Talk, kilalanin naman natin si Mr. J. Javier. Isa siyang fine arts and commercial photographer, but he's also an advocate for keeping film-based photography alive. Okay, we have a group which we call Rangefinder Filipinas. No? We started this, well, marami sa amin were into this as early as 2003, 2004, right when digital was coming in. No? Yun, we tried to keep the analog, the film photography alive. No? So, among other things, paano namin bubuhayin? It's not enough to talk about these things. No? One, we promote photography. Two, among other things, we try to convince the film importers that we're still here. Import pa kayo ng film, may gagamit, may bibili niyan. By providing them a positive market na instead of putting them in malls, why don't you just dump them to us? Bili ka agad yan. And then what we do is, in typical stories, we have people joining us who were weaned on digital photography, and then gagawin nila, naka-discover, naghalungkat sa bahay, nakakita ng lumang camera, and they start asking how to use this, and then yan na, sharing. O sige, punta ka dito, we'll show you how to use these cameras, and then gagamitin namin. Tapos, of course, yan, naglalabasan from the common family cameras, tulad sa sabi kanina, until naglalabasan yung ganito, parang patulak ng patulak. Parang challenge yan, okay, what's the next thing that you'll use? So, yung nag-start, camera, snapshots, madali. Ito yung ginagamit ng nanay, tatay nila, madali matutunan yan. Susunod, yung ginagamit ng studios dati, TLRs, Hasselblads, SLRs, mga Mamiya, naglabasan, yung mga dinump ng studios. Paano ginagamit to? Next level. Third level, large format. Ito yun, ganito. Meron pa rin, may appeal pa rin. In fact, sa group namin, there are about, siguro, 8 people who are into this. Secretly into this because hindi sila mainstream, we don't get to hear about them. Ito yung mga hindi nag-exhibit, hindi ito yung mga nagtuturo, but rather ito yung mga taong nagsushoot ng large format for the sake of shooting with large format. Suddenly, na-realize nila, uy, pwede palang gawa ng retrato na walang chips, walang sensors, walang batteries. No? Pipihitin mo lang, itatension mo lang yung spring, titingnan mo yung araw, figure out the shutter speed, figure out the f-stop, click. With no batteries, bumukas lang sa loob. Everything happens in your mind. You trust the machine, you trust the medium, yung film. Kapag dinevelop mo, yung nakita mo, lalabas lang. This is J. Javier and you're watching Camera Geek TV. Alam niyo ba kung ano ang kauna-unahang kamerang pang-candid shot? Ang sagot? Ang maliit at portable na Urmanox camera na inimbento ni Heinrich Arnman noong 1920. Ang Urmanox ay unang-una pagdating sa portability at kakayahang kumuha ng litrato sa loob ng isang silid kahit walang flash dahil sa malaki at matinding Urnostar 85mm f2 at f1 to 1.8 lens nito. Ginagamit ang glass plates bilang light-sensitive film nito noon. Dahil sa expert photographer katulad ng isang Aleman na si Ginoong Erich Solomon, napatunayan na kayang-kaya ng Urmanox camera ang kumuha ng mga candid moments nang hindi nakakaistorbo sa mga panauhin at di kailangan ng flash. Tulad na lamang sa loob ng mga international diplomatic meetings sa Europa, court hearings, teatro at kung saan-saan pa. Mas madaling makunan ang candid shots ang sinumang di nakapost. Nalaos ang Urmanox camera noong 1931 at nahigitan ng Leica at Contax cameras. Pero salamat pa rin sa Urmanox camera dahil nauso at nanatili ang mga portable cameras na ginagamit sa mga candid shots. At yan ang ating trivia para sa episode na ito. Ako po si Kate Bautista. Ang Manila Chronicle, dahil nung araw mayroong ang Sunday Times Magazine, #1 sa magazine yung printing, rotogravure printing. What they need is a fine arts student. Isang question lang alam mo ba kung anong definition ng complementary color? Sumagot ako kung ano yung knowledge ko sa complementary color. That's it. Nag-apprentice ako, 3 months without pay. Umabot ako ng 9 years sa Chronicle. Retouching na experience ko. Lahat, all about yung printing. One of the best during the time, 1957. During my studies, ang isa sa mga professor ko, si Vicente Manansalas, sabi niya, napapansin ko meron kang gustong i-express. But hindi ka maghanap ng equipment, and then that is the time you can apply whatever
yung frustration mo sa art, bumili na ako ng camera. Nakaproduce ako ng mga artwork, doon ako nag-umpisa ng pictorial at photo essay. Ang photographer, meron ka nakita. Anong gagawin mo? Titingnan mo lang. Kunan mo. Analysis ko, lahat ng mga color ko, pumupas na eh. Pero ang black and white ko, makikita mo, pinipresent ko sa klase, kulay kulay brown na, sepia na. But still, napapakinabangan ko eh. Napapakinabangan ko. Sabi ni Mr. Big Season sa akin, ng Federation, ipasidi mo na. Ayoko, gusto ko yung actual na ginawa ko. Yun ay pakikita ko. Color of black and white. Ang puso ko talaga nasa magazine. Sumali ko sa mga contest. Alaswerte. Lalo ako nagkaroon ng inspirasyon. Kasasali. Yung pangarap kong, yung vote of the year, nakuha ko. One way to encourage you to do more, yung initiative mo na magsipag, hindi ka pwedeng tulog. Ang synchronization ng modern photography, sumunod din sa edad ko eh. Noon, walang meter to the lens, no? Suntok sa buwan. Kung wala kang light meter na handheld, sorry ka na lang. Yung incident at reflected light. That is one of the most important in photography, to be sure na pantay ang kuha mo. Color o black and white. Ang concentration ko, ISO 800. Yun lang, hanggang ngayon tuloy-tuloy ako doon sa film ko ng 800. Kasi sa photojournalism may discipline eh. You cannot enhance, you cannot correct. Alam na ang editor kapag niloko mo siya eh. Lalo pag ang photographer hindi marunong sa shadow. Dalawa shadow eh. Sa pagkuha mo, isa lang. Eh, magdadagdag ka dahil kinokorek mo, nililinawan mo eh. Yun ang error. To exaggerate ang litrato, sobrang ganda. Pero walang value. Hindi kagaya ng isang click. Ito na eh. Yung moment, nakakasira sa mga kabataan, yung excitement eh. Excited sila. At dapat yan ihiwalay mo sa grupo. Yun yung pangarap ko sa mga bata eh. Kasi pare-pareho eh. Parang ang dinisplay yung litrato, isa lang. Wala nakaisip kagaya nung ang subject eh, yung fresh orange. Doon lahat, tsaka mangga. Wala nakaisip na lahat kinunan ganon. Sabi ko, yung conclusion ko, kahit man lang ba iniiwa mo at piniga mo sa baso, naging juice eh, di na iba ka. Sabi ko, mag-rebelde kayo. Pagdating sa grupo, umiwalay kayo. So that you can think of, ito, sentido, tsaka yung mata, tsaka ito. Tatlo yan eh. Puso, utak, tsaka yung mata. May nag-appreciate ka ng beauty. Di kasama yung tatlo na yun. You need to produce something that can identify you as you are. You know. Malalaman eh. Kahit na, siguro kahit na sa mga pictorial o litrato mo, anything about human interest and art photography, even without my name, they know na ako. Si Ed yan.